Revolutionary Government, sigaw ng sambayan ng Pilipino. Alisin, tanggalin ang Kongreso, ang siyang dahilan o dulot ng kahirapan ng bansang Pilipinas at balakid ng mamamayang Pilipino dahil sa mga buayang nakaupo sa Kongreso sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez. Ang dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte ay payag sa pagdeklara ng Revolutionary Government. Ayon kay Attorney Sal Panilo, ang dating legal counsel ng dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte, nang ito'y nakapanayam na pumayag at sinang-ayunan na hindi nagdadalawang isip ang magkaroon at pagdeklara ng Revolutionary Government. Ito'y kaugnay sa nalalapit na midterm election ng 2025. Dagdag pa ng dating legal counsel ng dating Pangulo kung bakit nais itong magkaroon ng revolutionary government. Ito ay dahil sa pagkontrol ng Kongreso ang bulok na sistema ng gobyerno. At kahit ang pamumuno ng Pangulo ay kontrolado na sa Kongreso, ang pagkakaroon ng revolutionary government ay hawakan na ito ng Presidente at magkaroon na siya ng dalawang power, ang executive power at ang legislative power. Magdeklara na. Kasi mag-declare si Presidente? Oo, payag kami. Payag kami. Diktator siya. Okay, ang constitutional dictator. Basta, kasi, ang konsepto namin ni Presidente Duterte, ever since, hindi pa niya tumatango, di ba? 10 taong ko niligawan niya. Ang konsepto namin, yung sistema kasi natin ngayon, kontrolado ng Kongreso. Whether you like it or not, talagang kontrolado ng Kongreso. At yung Presidente nakukontrol eh. Ngayon, kung ang Kongreso ang kanyang power to legislate, binigay mo sa Presidente, dalawang power na executive, legislative, para ng martial law. Pag yan ang ginawa mo, lahat ng mga constraints mo mawawala sa'yo eh. Nilinaw pa ni Attorney Sal Panilo na ang probisyon ng saligang batas at trabaho ng isang pamahalaan ay bigyan ng proteksyon ang mamamayang Pilipino. At sa pagsisilbi mo ay nakikita mo ang ilang sektor sa gobyerno na ito ay naging sagabal sa iyong pamumuno at pagsisilbi sa Estado. At maaari kang gumawa ng solusyon at magdeklara ng batas militar sa revolutionary government. Ayon pa kay Attorney Panilo at ang dating Pangulong si Duterte, at maayos raw itong pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ngunit dahil sa mga balakid na kailangan itong wakasan upang tuloy-tuloy ang kanyang magandang pamumuno. Ang provision ng saligang batas, klaro-klaro naman sinasabi. Ang trabaho ng isang pamahalaan ay ang bigyan ng proteksyon ng sambayanan o pagsilbi. Ngayon, kung sa pagsisilbi mo at sa pagbibigay mo ng proteksyon, nakikita mo ang ilang sektor sa lipunan o isang sangay ng gobyerno ang nagiging sagabal doon sa tungkulin na iniatang sa iyo ng gobyerno at ng Estado, abay, gumawa ka ng pabrahanan. At pwede mong gawing magdeklara ka ng batas militar, magdeklara ng revolutionary gobyerno. Kaya kami ni Presidente Duterte, okay sa amin si Bongbong Marcos. Unang-una, as we agreed, wala naman kami naririnig na corruption sa kanya. Hanggang ngayon, wala. Naririnig namin corruption ng mga malalakas sa kanya. O kaya naman, kamag-anak. Pero siya, wala eh. Kaya si Presidente, sabi niya, komportable naman ako kay Marcos Jr. Nagpahayag rin si Attorney Harry Roque at sinang-ayunan ang pagdeklara ng revolutionary government. Nako, ang aking balita po ngayon, nakakaloko. Maalala nung minsan sinabi ko na 90 billion na galing sa PhilHealth na hindi po nagastos ng PhilHealth para sa karagdagang benepisyo ng mga Pilipino para sa medical services at di naman kaya para gamitin para pababain ang premiums ay gagamitin sang-ayon sa DOF para sa more noble causes. Alam niyo bang nadiskubre ko? Yung mga more noble causes pala na pagagamitan ng 90 billion galing sa PhilHealth na dapat ay napunta sa dialysis at iba pang mga benepisyo o di naman kaya para mapababa ang premiums natin, gagamitin pala nila sa Maharlika Fund. Alam nyo, hingi ako ng patawad sa inyo ha. Nung dinidiscuss si Maharlika Fund, binigyan ko ng benefit of the doubt ang gobyerno. Kasi sabi ko, wala naman siguro masama kung magkakaroon tayo ng Maharlika Fund kasi ang totoo lang, hindi tayo maka-invest dun sa mga investment instruments sa labas ng bansa. Kasi nga, may batas na lahat ng mga kita natin dito sa Pilipinas, dito lang sa Pilipinas may invest. So ang sabi ko, yung mga stock market sa Amerika at iba pang lugar na talaga namang mas malalakas kaysa sa Pilipinas, hindi tayo nagbebenepisyo. Pero sa totoo lang, gusto ko lang talaga supportahan yung Marcos administration kasi nga kasapi ako ng unit team. Pero sa totoo lang po, mali din talaga yung naging
saka yung pondo ng Landmark at DBP. Bakit mo isusugal ang pera ng mga retirado? Hindi naman sigurado po na talagang kikita yung Maharlika Fund na yan. Bakit mo ilalagay sa alanganin ang inaasahan ng ating mga manggagawa pag sila'y tumanda o di naman kaya nagkasakit? In the same way, bakit yung pera ng Land Bank na nakalaan para sa ating mga magsasaka at yung pera ng DBP na nakalaan para sa mga maliit na mga negosyanteng Pilipino, bakit mo rin isisgal sa isang wealth fund? Samantalang, kaya nga binuo yung pondo na yan para matulungan ng mga magsasaka at saka yung mga maliliit na mga negosyante sa atin. Ano ba talaga makikita natin dyan sa Maharlika Fund na yan? Ang argumento kasi, yung mga mayayamang bansa na mayroong mga langis, yan, nagkakaroon sila ng sovereign fund kasi hindi naman forever ang langis. Mauubos din yan dahil ng malampayan natin na naubos na. So ang teorya, kapag naubos na ang langis, at least meron silang pondo na palalakihin at hindi mawawalan ng kita yung mga mayayamang bansa. Pero ang totoong realidad, kapag ikaw naman hindi mayaman at wala kang pera na po pwedeng isugal, kasi sugal yung Maharlika Fund na yan huwag mong ilagay sa alanganin ang pera ng mga retirees, ang pera ng magsasaka, ang pera ng mga maliit na mga negosyante. So sa totoo lang, mali talaga yung Maharlika Fund. Ngayon, pinasama pa nila lalo dahil bukod pa pala sa isusugal nila yung pera ng mga magsasaka, ng mga maliliit na mga entrepreneurs at yung pera ng mga retirado natin, pati pondo para sa kalusugan, isusugal din. Uulitin ko po akong pangunahing author ng Universal Healthcare. Now, nakasaad po doon na lahat ng pondo ng PhilHealth dapat mapunta yan sa benepisyo ng mga members o di naman kaya para papabain ang premium. Hindi po yan dapat ibalik sa national coffers dahil hindi po talaga fundraising entity ang PhilHealth. Yan po talaga ay dapat nagbibigay benepisyo dahil lang talagang intention dyan, darating ang punto na malaki na yung pondo at lahat ng sakit at lahat ng gamot ay po pwede nang maibigay ng libre ng Estado. Ito ngayon, kakaunti lang palang talaga yung mga sakit na mayroong mga case rates, no? So meron nga po yan sa dialysis, meron yan sa mga maintenance medicine, pero napakarami pa pong mga sakit na hindi pa po na-cover. So kung meron silang sobrang 90 billion, dapat ginasta po yan sa karagdagang benepisyo ng mga mahihirap. At sus Mariosep naman, pumunta lang kayo sa kahit anong public hospital, alam ninyo na hindi po mauubusan ng mga nangangailangan ng medical na tulong. O di naman kaya, pababain ang premium na itong taon na ito ay pinataas pa. Sabi nga ng batas kung merong sobrang pondo, di pababain ang premium. Ito, sobrang ang pondo, pinataas pa ng premium, walang karagdagang benepisyo at gagamitin pa ngayon sa Maharlika Fund. Mali po yan. Labag sa batas yan. Unang-una, yung probisyon ng Universal Healthcare Law na hindi dapat gamitin yan kundi para lamang sa benepisyo at para pababain ang premiums. Pangalawa, meron kasi pong probisyon doon na kung hindi ako nagkakamali, 50% ng mga o 60% ng sin taxes dapat gamitin sa Universal Healthcare. At meron niyang probisyon na yung mga kita ng PAGCOR sa lahati at kita ng PCSO dapat ibigay din sa Universal Healthcare. Ibig sabihin, talagang sinasubsidize natin ang Universal Healthcare para magkaroon ng mas maraming benepisyo o mas mababang kontribusyon. Hindi po yan dapat gamitin sa sugal gaya ng Maharlika Fund. So labag po yan talaga sa batas. Bagamat alam ko na yung maitim nilang balak na lapain ang pondo ng PhilHealth, ngayon lang po lumabas na napakasama pala nung more noble cause na sinasabi nila. Ito pala ay sa Maharlika Fund. Ano kung basehan ko na ito pala ay gagamitin para sa Maharlika Fund? Ito po may provision ngayon ang 2024 General Appropriation Fund na nagsasabi na excess fund balances of government-owned and controlled corporations can become the funding source for unprogrammed appropriation. At yung unprogrammed appropriation na yun, lumalabas, ay Maharlika Fund. Well, mali po yan. Kasi pagdating sa PhilHealth, wala po dapat silang excess funds. Sinasabi nila, ito daw ay pondo hindi na pakinabangan ng mga members. Well, pues, siguraduhin yung mapakinabangan ng mga members. Magbigay ka ng mas maraming benepisyo o di naman kaya, huwag na kayong magtaas ng mga kontribusyon o di naman kaya, huwag na kayong sumigil ng kontribusyon kung talagang sobra-sobra ang pera. So, hindi po dapat ibalik yan sa National Treasury. At more reason, dahil yan po ay para sa kalusugan na ng mga maralita, hindi po dapat isugal yan sa Maharlika Fund. Kung napakagaling na konsepto ng Maharlika Fund, bakit wala pa nangyayari dyan sa Maharlika Fund hanggang ngayon? Nung kailan lang, si First Lady Lampang nagpunta ni UAE para ibenta ang Maharlika Fund. Pero wala namang balita kung meron siyang naibalik na pera na i-deposito ng UAE sa Maharlika Fund. Siyempre, bago pumasok kahit sino, miski gano'n pang kayaman, sisiguraduhin nila, nakikita yung pondo nila. Kita simula-simula, walang nangyari sa Maharlika Fund matapos bigyan ng napakataas na prioridad ng Kongreso yan. Wala naman nakita. At ngayon, isusugal pa nila yung para sa kalusugan ng lahat. Mali po yan. At akin naman pangako po, ngayong malinaw na kung saan gagastusin yan, pupunta tayo sa hukuman para yan po ay
desisyon na isinulong natin ng universal healthcare, dapat wala na pong Pilipino na mamatay